Ipinagpaliban muna ng impeachment court ang pagpapalabas ng desisyon. Kaugnay ito sa hiling ng prosecution panel na isabpina para sa paglalabas ng tax document at bank records ni Vice President Sara Duterte, maging ang asawa niyang si Mans Carpio. Mari namang nanindigan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na labag sa due process ang paglalabas ng mga naturang dokumento. Kunin natin ang live report mula sa impeachment court. Walang iba kundi si Mar Gabriel. Mar, ganun ba kapag nag-caucus ang ating mga senator judges o mga senador, di ba laging merong kagad silang desisyon? Bakit ngayon hinold muna nila ang kanilang pagpapasya? Well, ang sabi ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Chis Escudero, gusto munang pag-aralan ng mga senador itong naging argumento ng prosecution at ng defense team kaugnay nga dito sa usapin ng pag-i-issue ng subpoena doon sa tax document at bank records nitong si Vice President Sara Duterte. At sa Lunes, inaasahan na magkakaroon sila ng pagkakataon para magtanong sa magkabilang kampo. Alex. Sa oral argument ng prosecution panel at ng defense team, sumentro ang ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa hiling ng prosecution na subpoena duces tecum para sa tax document at bank records ni BP Sara at asawang si Mans Carpio, kasama na ang 22 negosyo na inuugnay sa kanila na gagamitin bilang ebidensya para sa Article 2 o ang unexplained wealth ni BP Sara. Para sa prosekusyon, mahalaga na halughugin ang mga nakatagong yaman ng pangalawang Pangulo mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor noong 2007. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Sa panig ng defense team, iginiit ni Attorney Michael Powa na hindi sila tutol sa accountability at naniniwalang walang sinuman ang mas mataas sa batas. Pero sa proseso gaya ng impeachment trial, mahalaga rin daw na masunod ang due process base sa itinatakda ng batas. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Sabi ni Powa, may tuturing na resulta ng fishing expedition ang mga dokumento na nais ipresenta ng prosekusyon. Matapos kasing maisampang reklamo, saka pa lang daw naghanap ng ebidensya ang House of Representatives. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Saballa and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly,
only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Iginit din ng depensa na may mga umiiral na batas, kabilang ang Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law na nagbabawal sa pagbubunyag ng ilang impormasyon at hindi otomatikong nagiging exception ang impeachment upang buksan ang lahat ng bank records. Binigyan din ng depensa na hindi dapat isama ang bank records ng asawa ng Vice Presidente dahil hindi ito isang impeachable official. Sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento, madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's an order from the President, I think we should still think about the relevance. Para saan ba ini-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. Matapos ang oral arguments, agad na nagsagawa ng caucus sa mga senator judges para pag-usapan ang desisyon sa issue. Pero matapos ang higit isang oras at kalahati, hindi naglabas ng desisyon ng korte. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Alex, sa Lunes, tig 10 minuto yung ibinibigay ng impeachment court sa bawat senator judges para sa kanilang mga katanungan dito sa prosecution at defense panel. At pagkatapos niyan, inaasahan na ilalabas na nila yung kanilang mga desisyon. At kanina, inanunsyo din ng prosecution, no, na bukod kina Attorney Zulaika Lopez at si Belinda Bello, binabawi na rin daw nila yung pagharap nitong ilan pang witness, kabilang na yung PNP Firearms and Explosives Office, ilang mga taga-media na dumalo doon sa online press con ni BP Sara at ang isang psychiatrist para dito sa Article 4. Si NBI Director Melvin Matibag na lang daw yung pinakahuling witness na ihaharap nila sa Martes yan, no? At sa Miyerkules, sisimulan na ng prosecution panel yung paghaharap naman ng mga witness para dito naman sa Article 1 o yung confidential funds ni BP Sara. Humiling sila ng subpoena duces tecum para sa pagharap nitong mga witness, kabilang na dyan sina Marivic Pareha ng Legislative Archive ng HOR at dalawang Land Bank manager. Kabilang dyan itong si Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard at si Lolita Camposano ng Land Bank DepEd. Alex. Okay, Mar, siguro dalawang punto, no? Meron ka bang natanong dyan na mga legal luminaries na magaling sa batas? Kaugnay sa ang impeachment court ba ay pwedeng ihalintulad
sa isang local courts na pwedeng mag-utos na pwedeng ilabas ang mga dokumento tulad ng bank secrecy, mga detalye, bank records, tax records. Ano bang usapin dyan, Mar, para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Alex, wala tayong nakausap na legal expert tungkol dyan sa usapin ng pagsabpina dito sa mga document na hinihiling ng prosecution. Pero yan nga, Alex, yung punto nitong ginagawang oral argument ng magkabilang kampo. Inilalatag nila yung kanilang mga argumento. At base sa mga argumento na yan, may mga sinite sila dyan ng mga jurisprudence, na mga batas. At base dyan sa kanilang mga argumento ay magdidesisyon itong mga senator judge at kung sino yung makakuha ng mayorya ay yun ang kakatigan kung ilalabas ba ng impeachment court yung subpoena para dito sa mga hinihiling na dokumento ng prosecution panel. Alex. Tama ka dyan, Mar, no? Kung jurisprudence rin, parang meron na yata nangyari niyan kapag pinag-uusapan ng kayamanan ng isang individual, ay nangyari na yata yan kay Supreme Court Chief Justice Corona, no? Napakita yata mga records sa kanyang kayamanan, di ba? Yes, Alex, yan yung isa sa mga ni-raise nitong prosecution kanina, no? Yung naging proseso ng paglalabas ng mga bank documents nitong pamilya rin ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero ginigit naman itong defense team na matagal na panahon na yon at pagkatapos nun, Alex, ang nagiging basehan na nitong depensa, no? Para hindi raw maging applicable yan, yung ginigit ng prosecution na yan, ay yung desisyon ng Supreme Court doon naman sa Duterte versus House of Representatives. Kaugnay yan doon sa naunang inihain na impeachment case dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, Alex. on a lighter side, Mar, no? Sa argumento kanina ng prosecution at ng depensa, parang tila hinangaan itong dalawang magagaling na abogado, no? Si Attorney Poa at maging si attorney na ngayon ay Congressman Chel Jokno, no? At ang sabi, sila daw ay tinatawag na model of clarity and civility. Dahil nga napakalinaw ang kanilang pagbibigkas sa kanilang mga punto kanina, no? May inside story ka ba dyan, Mar, sa caucus kanina ng mga senador? Dahil nag-warning yata si na sana ganito tayo. Si presiding officer Escudero sabi niya, sana ganito tayo na malumanay, malinaw at hindi nagsisigawan. Doon ba sa caucus sa mga senador, hindi ba sila nagsigawan kaya walang desisyon sila? Well, kanina nga narinig natin yung komento ni Senator Chis Escudero dito sa both parties, no. Ang sinasabi niya mahinahon at naging kalmado, malumanay yung naging palitan ng argumento nitong defense team at nitong prosecution panel. At doon sa pagtayo kanina ng mga ilang senator, nagpasaring si Senator Chis at sinasabi niya umaasa pa rin siya na maging payapa yung kanilang isinagawang caucus kanina. Pero hanggang sa ngayon wala naman tayong impormasyon kung nagkaroon ba ng nagkainitan ba itong mga senador doon sa ginawa nilang caucus sa pag-discuss dito sa argumento ng magkabilang panig. Pero kanina sa desisyon ng presiding officer binigyan ng pagkakataon at pinalawig yung hanggang Lunes yung pagbibigay nila ng desisyon para nga raw magkaroon ng sapat na panahon pa itong mga senator judges na pag-aralan itong mga argumento na inilatag ng magkabilang kampo. Alex. So, ulitin ko lang, Mar, no? Sa Lunes, magpapasya na tong impeachment court, no? Pero before nila ilabas yung desisyon, magkakaroon ba ng caucus ulit? Mag-uusap-usap ba yan? Hindi tayo sigurado, Alex, kung magkakaroon pa ng caucus, no? Pero ang sinasabi kanina ni Senator Chis Escudero ay sa Lunes bibigyan ng 10 minuto yung bawat senator judge na magtanong dito sa both prosecution at defense team. At pagkatapos niyan, Alex, ay ilalabas na nila yung kanilang mga desisyon at boto dito sa usapin. At inaasahan natin, Alex, na bawat boto na yan ay may kalakip na paliwanag mula dito sa mga senator judges. Alex. Okay, malinaw na malinaw mula sa impeachment court live. Walang iba kundi ang ating mata. Diyan po sa Senado, Mar Gabriel. Maraming salamat sa iyo.